Kasama po natin ngayon si Attorney John Rex Laudianco, spokesperson ng COMELEC. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi po at magandang gabi din po sa lahat ng ating pong taga-subaybay. Nako po, palagay ko po, masasabi kong ito na po yata yung pinaka maingay, sinasabi na most anticipated na 8 araw ng pagpa-file ng COC. Sir, ano pong masasabi niyo doon? Tama nga po kayo, no? Nabalot nga po na medyo fiesta atmosphere at nakakatuwa rin naman po at dun po sa mga filing of COCs namin sa lahat ng venue, naging generally peaceful naman po, maayos, nairaos po ng maluwalhati ang pagtanggap ng mga COCs at ngayon nga po, simula bukas ay inaasahan na rin namin na lahat ng COCs na tanggap sa iba't ibang panig ng bansa ay darating na po dito po sa COMELEC po sa main office. So compared po noong nakaraang pag-file ng COC noong pong 2021, paano po, kamusta po yun? Mas okay po ba ngayon? Mas organisado kaysa noong nakaraang filing ng COC? Kasi noong nakaraan, kasama ang presidente, ano po? Tama po. No? Nakita po namin na mas maayos po na ilatag ang ating mga panuntunan, mas maayos din napatupad po yung mga bago nating regulasyon, pati rin po yung paglilimita ng pagpasok sa tanggapan namin. Siguro po, for purposes of comparison lang, para sa mga senador po, ang tinanggap namin as received po ito. Noong 2019 ay umabot sa 153. Noong 2022 po umabot sa 176. At ngayon po para sa 2025 elections, umabot po sa 184 ang natanggap po namin kabuang mga certificates of candidacy. Para naman po sa party list groups, noong 2019 po, ang tinanggap po namin certificates of nomination ay umabot po sa 185. Noong 2022, yan po yung pinakamarami, 270. Yung mga tinanggap namin contents at ito pong 2025 medyo bumaba po ng konti, 190 po. Attorney, may nakapagsabi sa akin, hindi ko lang alam kung totoo, na pwede pang humabol. Kasi halimbawa, bago isip ko, magpa-file ako, pwede pa? Hindi na po, wala na po. Ito nga po yung bagong patakaran ng COMELEC na kung meron man po magbabago isip, sabihin na po natin na mag-withdraw. Papahintulutan po yan. Pero yung substitution po niya ay hindi na po papayagan. So pwede po mag-withdraw, maalis sa listahan, pero hindi na po papahintulutang mapalitan dahil po yung merong substitution on account of withdrawal ay hanggang October 8 lamang po pinahintulutan. Okay, pero pwede pa rin magtatanggal yung tinatawag nating mga kino-consider na nuisance candidates? Ay opo, pwede pa po dahil talaga naman kung merong magsasampa ng kaso at mapapatunayan na nuisance candidate ay maaalis po yan. Yun din po mga may question sa mga qualification, yung age, yung citizenship, yung residency, yun po pagiging registered voter, yung literacy requirement. Kung merong magsasampa ng petition to cancel COC, ay maaari rin po matanggal po yan kung mapapatunayan na hindi kwalipikado. And lastly, yung po mga napatawan po ng mga disqualification rulings, yung may mga perpetual disqualification, yung may na-adjudge na disqualified na immediate executory, ay maaari pong masampahan ng petition for disqualification kasama na yung mga lalabag pa sa mga batas panghalalan later on. Pero attorney, ang sabi ninyo kung masasampahan ng kaso o may magrereklamo or may magpipetition. Pero ibig sabihin kung walang nagreklamo, lusot yan kahit na makikita. Kasi may ang daming kandidato na talaga namang walang kakayanan. Isipin mo, tatakbong senador, ni wala ngang pera para mag-ikot ng Pilipinas Yung mga tipong ganon, alam natin na talagang wala talagang planong manalo. May ibang pakay. So, ibig sabihin, basta walang magreklamo, kasi dami akong nakikita Basta walang nagreklamo, shoot na yon. Hindi naman po sa ganon. Dahil may kapangyarihan po ang COMELEC pagdating po sa nuisance candidate for senator na magsariling filing po, motu proprio, ng petition to declare as nuisance candidate. May kapangyarihan din po ang COMELEC dun sa mga nahatulan na talagang final and executory decision na disqualified, nagkamitin po yung administrative cancellation. And by the way po, para mas karagdagang kaalaman, dun po sa 2 kaso ng Norman Cordero Marquez versus Commission on Elections, sabi ng Korte Suprema, hindi na daw po dahilan para maging nuisance candidate yung isang taong walang sapat na finances, walang political machinery, walang political party, o di kaya po ay hindi kilala o sikat sa lipunan. Hindi daw po yan sapat na basehan para madeklara na nuisance candidate ang isang kandidato. So kung hindi po yun ang mga dahilan, ano po yung mga dahilan para makonsider ka na nuisance candidate?
Una po sa lahat, yung walang katotohanan o walang bona fide intention na tumakbo doon sa posisyon na talagang pinailan niya po ng COC. Isang nakikita na rin po namin ngayon. Halimbawa po, nagpayat siya ng COC sa para pagka-senador. Ngunit yung mga ipinapangako niyang gagawin niya, parang hindi naman trabaho ng pang-senador. So sabi namin po, baka mukhang hindi niya lubusang nauunawaan yung trabaho nung posisyon na kanyang ina-aspire. Secondly, yung ikalawang klase po ng nuisance candidate, yung mas masama na nakikita namin. Yung pong ang intensyon, makiri ng election, lokoy ng halalang, gawing katatawanan tayo, kasama na yung pangaagaw ng lehitimong boto dahil po ang kanyang pangalan, gagamitin pangalan, katunog, ka-spelling ng isang lehitimong kandidato. So yan po ang dalawang uri ng mga nuisance candidates. Halimbawa, attorney, yung gusto mo lang makilala. Halimbawa, may negosyo ka or vlogger ka, gusto mong lumakas yung iyong May personal views. agenda. Personal agenda. O, di ba? Kasi pag tumakbo ka nga naman, siyempre, nakikilala ka may media mileage din yan. So, yung ba ay pwede? Ay opo, pwede po yan. Yan po yung sinasabi ko kanina na walang bona fide intention na tumakbo sa halalan. Ang gusto lang, gawing makiri ang eleksyon o kapanin yung ating po mga proseso. Yan, nuisance candidate din po yan. Thank you, attorney. Yun. Attorney, magandang gabi. Jay Guevara nga po pala. Tanong ko lang, Magandang attorney, gabi po. ano pong mas, nung nakaraang taon, ano po ba mas maraming tumakbo na bilang senador at congressman? Yung nakaraang taon po ba o ngayon? Kasi parang Po. parang parang sobrang dami na ho ngayon, parang nakakagulat na ultimong vlogger, ultimong parang ang dami na nilang nagkaka-interest na maging senador, maging congressman. Ano po bang mas marami, yung ngayong taon or nung Opo. nakaraan? Kung ang pinag-uusapan po natin ngayon yung natanggap ng mga COCs ay pinakamarami po ngayon. Pero tandaan nga po natin, hindi pa po kagad kasi isang bagay po yung magsumite ng COC, isang bagay din po yung pagtanggap ng COMELEC dahil hindi naman po kami pwedeng magtanggi sa pagtanggap. Ministerial po ang duty namin ayon sa Section 76 ng Omnibus Election Code. Pero hindi ibig sabihin na nagsumite ka at tinanggap ng COMELEC ay otomatiko lehitimong kandidato ka. Kaya nga po ito yung pagkakataon na sabihin natin may mga proseso, merong mga masasampahan ng kaso at kailangan po itong madesisyonan ng COMELEC. Ayon po kay Chairman Garcia, lahat ng kaso na yan ay dedesisyonan sa division level itong Oktubre. At kung meron pa pong aapela sa pamagitan ng motion for reconsideration, tatapusin nila sa Commission and Bank by November. Nang sa gayon po, by December, hawak na po natin ang isang malinis na final list of candidates at nang sa gayon makapag-imprenta na rin po kami sa balota. Yun. At attorney, pahabol ko na lang kasi may tanong dito sa live na gaano po daw 100% na sure ball ang magiging ngayong taon kaysa Listahan. Ha? Kailan mafa-finalize yung listahan ng mga yung mailalagay na sa balota ng mga pangalan? yun. So po, gaya nga po ng nasabi ko kanina. Kasi po, ang variable naman po dyan talaga. Dati po, kaya tayo nagtatagal. Yung nag-withdraw, tapos biglang may papalit. Nawala na po yan sa bago nating panuntunan. Ikalawa po, na nakikita natin problema, yun nga pong pagpa-finalize dahil may mga kaso pa na pending. Ngayon po, dun sa pamamagitan ng pangako ni Chairman Garcia, talaga pong tatapusin nila ng pilit itong Oktubre at Nobyembre lahat ng kaso. At kung merong mga akyat sa Supreme Court, ayon naman po sa rules ng COMELEC, may 5 araw lang para makakuha ng TRO. Kung sa loob ng 5 araw ay hindi nakakuha ng TRO, i-implement ng COMELEC ang desisyon. So talagang inaasahan po namin by December po, mapafinalize natin ang listahan at by December rin, agad, masimulan po natin ang pag-iimprenta ng balota. Pag nangyayari po yan, pinakamaaga po ito sa history ng automated elections ng pagkaka-imprenta natin ng balota. Matanong ko lang din po, attorney, yung pong mga kandidato natin ngayon, hindi na lang natin papangalanan, pero meron tayong kandidato na questionable yung kanyang citizenship. Paano po natin i-address yun? Opo, gaya po nung nasabi natin kanina, kapag ang question po talaga ay age, citizenship, yung residency, yung literacy requirement, pati na rin po yung pagiging registered voter, ito po kasi yung minimum na qualifications talaga na sinasaad ng ating saligang batas, pati na rin ang batas panlokal na pamahalaan, kailangan pong may magsampa ng kaso. So dalawa po yan, talagang kung meron pong question dyan,
petition to cancel or deny due course sa COC. Ito yung qualification. On the other hand, kung meron naman po talagang nahatulan na disqualified, meron po kasi tayong mga kaso na nagkakaroon penalty ng disqualification. In fact, yung perpetual disqualification to hold public office, kailangan naman po ang isang pa po dyan ay petition for disqualification. So ito po yung dalawang kinakailangan na may magsampa ng kaso. Nang sa gayon, ang COMELEC po sa pagkakataong ito, tumayo bilang korte, mag-establish ng facts sa pamamagitan ng ebidensya at magkaroon ng ruling ng ayon sa batas. So yan po yung ating mga proseso. So ganun din ba yung proseso, attorney, kung halimbawa yung isa namang senatoriable ay nahatulan naman ng guilty sa isang kaso, ganun din po ba ang proseso? Opo, kasama rin po yan kasi hanggat hindi nagiging final and executory. Pero ito nga po yung sinasabi ko, yung ika-4 na kapangyarihan ng COMELEC na nakikita namin na parte ng kasong ito. Pagka meron po talagang nahatulan na siya ay perpetually disqualified. Bilang parte po kasi ng gobyerno, obligado ang COMELEC na kapag ang mga desisyon ng korte, ng tribunal, ay kasama po kami sa tagapagpatupad niyan. Kung executory na po yung decision na yan, kasama po yung ipapatupad at doon po papasok yung administrative cancellation po ng ating mga COC. So meron din pong kapangyarihan ng COMELEC on its own kung meron na po talagang isang desisyon na executory. Sir, patungkol naman po doon sa kumakalat ngayon sa social media na tila mo kina-question po yung pag-file ng COC ng butihing pastor Apollo Quiboloy. Meron po yatang kina-question yung partido, yung nakapirma po doon. And pakipaliwanag nga po, ano po yung issue tungkol dyan? Opo, ito naman po yung parte ng COMELEC Law Department po na mag-evaluate ng mga ating mga COCs at CONA na tinanggap. Una po, nasa rules din po natin, Resolution 11045, na dapat magsumite ng specimen signatures yung mga political parties na para mapatunayan ng Law Department, authorized ba talaga silang mag-nominate ng mga kandidato. So ganito po yan, kapag ang isang CONA ay tinanggap, later on, ito po, nagsisimula na po sila ngayon, tinitignan po nila, nag-match ba yung specimen signature? Tama ba yung CONA o yung Certificate of Nomination and Acceptance na tinanggap? At kung makikita po na talagang magkaiba o hindi nag-match doon sa yung pumirma, yung pangalan, yung signature, yan po magkakaroon ng question sa CONA. So ano po ang mangyayari kung sakaling dumating sa puntong talagang lumalabas hindi authorized o kaya hindi pirma ng authorized na tao yung nakapirma doon sa CONA? Maari pong maging independent candidate yung kandidato na nagsumite ng CONA na yan. Hindi naman po matatanggal sa listahan, ngunit maari po siyang maging independent candidate. Jay, may tanong ka. Attorney, maidagdag ko lang para lubusong maunawaan ng mga nanonood ngayon sa live. Sino po yung mga nakarapat dapat na magsampa ng kaso or magreklamo doon sa mga nag-file ng COC? At saan magre-reklamo? At saan magre-reklamo po? Opo, ito po yung ating mga registered voters na maapektuhan po ng posisyon na tinatakbuhan at maaari po itong i-file dito po mismo sa COMELEC main office. Ang tatanggap po niyan ay ang clerk of the commission ng main office po. Yun. Maraming salamat, Attorney. Mapunta naman po tayo dito sa election na, no? O kailan po ba official na pwedeng mangampanya? At nakikita ko po ngayon sa social media, parang kampanya na eh. Oo. So, paano po ba to? Ano po ba sistema natin dito, attorney? Opo, talagang maituturing po sila bilang kandidato na po, no? At yung pong mga lahat ng prohibitions, lahat ng regulations ay applicable na sa kanila sa unang araw ng campaign period. Ito po ang sinasabi ng Section 15 ng Republic Act 9369 at ito rin po yung naging desisyon ng ating Supreme Court doon sa Piñera versus COMELEC. So sa ngayon po, yung lahat ng ginagawa nila hindi po mapipigilan ng COMELEC dahil hindi pa po sila saklaw ng anumang batas panghalalan sa isang kadahilanan kasi hindi pa po sila kandidato. Yung po kasing pangangampanya, ang unang elemento niyan ay to vote for or against a candidate, so dapat may kandidato na. So para po sa senators and party list, maituturing po silang kandidato lamang sa February 11, 2025. Yan po yung first day ng campaign period for national positions. Doon naman po sa governor, congressman, pababa hanggang miyembro ng Sangguniang Bayan, March 28, 2025 po, maituturing na po silang kandidato dahil yan yung unang araw ng lokal na kampanyahan po. So ito pong mga nakikita natin na vote for this person sa social media, okay pa po yan ngayon?
Opo, hindi naman po sa kinakatigan namin, hindi rin po sa ini-encourage namin, kaya lang ang sinasabi po namin, hindi pa po sila saklaw ng batas, hindi pa sila mababawalan ng COMELEC dahil wala pa pong kandidato o kahit isa sa kanila. Pero yung nagpagawa ka na ng tarpaulin, tapos ipinaskill mo na may nakalagay na vote for, wala pa namang numero, May kanta pa, na may jingle ka na, Jingle nag-ikot ka na ngayon, nag-ikot ka na. yan, bawal po ba yan? Kinalulungkot po namin, balik po tayo doon sa unang usapan na kandidato na ba sila. So kahit gawin po nila yan, kahit ano po ang gawin po namin, masakit man sa loob ng COMELEC, dahil gustong-gusto po namin silang pigilan. Pero hindi po mangyayari yan kasi nga po, hindi pa rin sila kandidato. Kahit pa sabihin nila na vote for, dahil sa mata ng batas, magiging kandidato lang sila sa day 1 ng campaign period. So hindi po yan saklaw ng po yung batas na premature yan. campaigning, ano po? Opo, kung maamiendahan po yan, meron na pong mga ilang moves na amiendahan yan at sumusuporta po ang COMELEC dahil mas gusto po namin na walang lamangan talaga ang kampanyahan. Dapat sa araw-araw lang ng kampanyahan po magsisimula. Bumalik po natin yung dati nating rule na bawal ang premature campaigning. So tama po ba ang pagkakaintindi ko, sa panahon ngayon, mas maluwag pang mga kampanya kasi wala pang bawal eh. Pwede vote o ano. Bahay-bahay na. Kasi pagka official na yung campaign, may mga bawal na eh. Kailangan sumunod na. So ngayon, wala pa. Tama po. Pwede pa. Opo, sa ngayon wala pa po. No? So, ang sinasabi nga po namin dyan, ginagawa nila ay pagpapakilala dahil yung kampanya po, hindi pa nga sila kandidato, hindi pa namin sila technically and legally maituring na nangangampanya. Napakaliwanag niya. Napakaliwanag. Pero eto na, yung panawagan ng mga OFW natin. Nakaready na po ba ang COMELEC sa yung pong absentee voting? Ay opo, talagang pinaigting po namin ang efforts dyan. Kaya nga po isinulong ng COMELEC ang internet voting at doon po sa mga 93 posts and embassies nationwide, worldwide, meron pong 76 dyan na internet voting na po tayo. Ang napakalaking benepisyo po nito ay yung ating mga seafarers at mga marino na kahit na registered overseas voter, nakahandang bumoto. Ngunit nung panahon ng halalan, yung 30 days na overseas voting period, nakasakay siya sa barko, hindi siya makaboto. Sa pamamagitan po nito, basta may internet ka, naka-enroll ka sa sistema, makakaboto ka po. At yung pong dating nahihirapan, talagang sinasabi nila, malayo yung embahada sa amin, napaka-problema, dahil either maglilib ako sa trabaho, kung hindi man ako maglilib sa trabaho, ang laking gastos ng pamasahe. Nauunawaan po namin yan. Kaya nga po ngayon, magi-internet voting na po tayo at nang sa ganyan, sa convenience of your homes, cellphones, tablets, laptops, o personal computers, ay pwede na po silang makaboto. Attorney, gaano naman po gaano naman po kasing gaano naman po ka-safe yan? Yung online, tama ba? Online voting? Paano po Tama natin po, maano yan? Yung pinakamataas na antas ng security po ngayon na available sa industriya ang ginagamit po natin na seguridad dyan. Katulad po ito ng security ng mga online banking platforms na ginagamit worldwide. At sinasabi nga po namin, hindi kami huminto dyan sa security na yan, kailangang auditable ang lahat. So kung meron magka-question, pwede po nating i-audit mula dun sa enrollment, sa practice voting. May practice voting po kasi sila para po makasanayan nila hanggang sa pagboto at pagbibilang. Bukod pa po dyan, multiple factors po yung ating authentication. Una, sa pag-enroll po nila, kailangan po kasi sila mag-enroll, yung mga registered voter natin, nang sa gayo mabigyan sila ng username at password na unique sa kanila na dapat po wag nilang i-share. Nagse-selfie pa po sila dyan nang ma-compare ng sistema. Yung itsura nila doon sa registered voters database namin, may litrato po kasi doon. Pati magpe-presenta ng isang valid ID na may issued ng gobyerno, may selfie again, at kinukuha po yung 64 points of facial biometrics. So, itinaas po talaga namin ang antas na yan nang sa gayon secure, safe, accurate, at very transparent po ang ating online voting. Tayo na rin po, may katanungan po rito, attorney. Kailan po maaaring bumoto ang mga taga-ibang bansa? Opo, 30 days po yan bago magsimula ang halalan dito sa atin. So kung April 12 po ang start ng May 12 po ang start ng voting natin dito, sila po ay magsisimula ng April 12. So 30 days po mauna sila. Kaya yun po, yung may internet voting, pwede na po sila mag-internet voting. Unfortunately po, merong ilang bansa na hindi po mapayag na magamit ang internet sa kanilang jurisdiction sa pag-voting. Kasama na po dyan ng Russia,
ang China, ang Myanmar, ang Timor-Leste. So ang gagawin po natin sa mga bansang nabanggit po na yan, ay maglalagay pa rin po tayo ng makina natin dun sa mga embahada at konsulada nang sa ganon, makaboto pa rin po sila sa pamamagitan ng makina na gagamitin po natin sa Pilipinas. At kung sakali man po, balik ulit tayo sa internet voting, may kababayan po tayo na sabihin natin na natatakot gamitin yung kanyang gadget, wag po kayong mag-alala, magsiset up po kami ng kiosk dyan po sa mga embassies at consulate at tutulungan po nila kayo makaset up po dyan ng inyong username at password at dyan na rin po kayo boboto. Nang sa gayon ay kahit wala kayong gamit o sabihin na natin nangangamba kayo sa inyong gamit, ay maasistihan po kayo sa inyong pagboto. Attorney, ito, last na katanungan ko na lang po. Ito po ba ay parte pa rin po ba ng Smartmatic? Nako, hindi po. Napabidding po natin ito. Alam nyo po, dati po ang ginagastos po natin sa traditional na overseas voting. Una, yung mail-in voting, pinapadala ang balota. Ayun po kasi yan sa batas, ano? Padala ang balota sa botante, ibabalik nila yan. I-accomplish nila, libre, postage paid. Tapos po hindi rin tayo nakakasiguro kung sila nga ba yung bumoboto at malaking bahagdan po niyan. Hindi na nga bumabalik talaga sa embahada at konsulada. Hindi po sila bumoboto. Yung isa naman po, yung traditional na gagamit ka rin po ng balota pero pupunta ka doon sa mga embahada at konsulada. Ang naging gastos po natin dyan, 417 million pesos sa 1.6 million na registered voters na ang bumoto lamang po ay nasa 600,000 o less than 40%. Alam niyo po ba ngayon ang gastos natin po para dito po sa internet voting? Nasa 100 million lamang po. Napakalaki po ng matitipid po natin dito. Kaya nga po talagang isinusulong po natin ito. At kung maging successful po, kami po'y mananawagan sa Kongreso na kahit man lang sa Pilipinas, maipatupad natin ang internet voting dun sa mga nakaratay sa ospital, sa mga nakatatanda at sa mga PWD na alam po natin mahihirapang pumunta doon sa mga paaralan. Sir, yung pong pagboto nila sa abroad, dito po sa atin, isang araw lang eh. Sa abroad po ba? Gaano katagal yung palugit natin sa kanila? 30 days po sila. Kaya nga po nabanggit ko, April 12 po ay pwede na silang bumoto. Ganyan po ay sinataad ng ating batas, Republic Act 10590. Attorney, yung ginagawa po ninyo, yung online voting, yung pinaplano nyo, lahat po yan, aminado tayo, maganda yan. Pero yung reality lang po, pag pumunta tayo sa ground, yung pulso ng bayan, may problema po tayo doon sa confidence eh. Yung totoo lang, no? Gaya ng, eto may nagbigay ng komentaryo from Philippine Eagle, safe po ba yung internet voting na di magagamit pandaraya? Yan po ang ulo ng problema natin, yung dayaan. Totoo man or hindi, marami po ay wala yung confidence. So paano po natin maipagtatagpo yung maganda nyong plano, maganda nyong balak, at syempre yung kumpiyansa naman yung taong bayan? Opo, kaya nga po maaga po namin sinimula ng information campaign dito nang sa gayon maging aware na po yung ating mga kababayan overseas. Una po sa lahat, yung nabanggit ko na kanina, pinakamataas na uri ng encryption. Yung sistema na ginagamit para ikaw ay maka-enroll, napakataas ng security. Username, password, may two-factor authentication. Every time gagamitin mo yung sistema, kailangan makatanggap ka ng text message o kaya email na pang-validate po niya. Masiguro na ikaw ang gumagamit niyan. May facial recognition pa. Meron pa tayong selfie sa pag-enroll. Gamit pa rin ang ating mga IDs. So ito po yung sistema na ginagamit natin sa online banking. So ang hiling po namin, kung tayo po ay pinagkakatiwala natin yung ating pinaghihirapang pera sa pamamagitan ng online banking na gamit precisely ang mga security measures na ito, sana po pagbigyan din natin ng internet voting. Ikalawa, ang pagkakaiba po dyan sa online banking system at dito po sa sistemang ginagamit natin, alam niyo po bang isasagawa na po namin ang ating tinatawag na local source code review starting on the 3rd week of October para dito sa internet voting. So lahat po ng IT community ay iniimbitahan namin, lahat ng IT na political parties, pati na rin ang Joint Congressional Oversight Committee. Hinihiling namin na samahan kami. Pusisiin ninyo yung programa. Tignan nyo po kung may makikita kayong malware at vulnerabilities nang sa gayon, mapagtulong-tulungan po natin. Bukod pa dyan, hindi pa po tayo humihinto dyan. Lahat ng sistema pong gagamitin namin mula internet voting, pagboto sa Pilipinas, pati transmission, bukod sa local source code review, ay ipapacertify pa namin sa isang international certification entity na merong world-class po na certification. So titignan nila po lahat. And lastly, ang pinakahuli po nito, bukod sa pagiging transparent namin from procurement,
at sa lahat ng customization na gagawin, ang number one requirement po namin ay dapat auditable at accountable ang lahat ng pagkilos sa mga sistemang ito. So kung meron po magke-question, nakahanda po ang COMELEC na buksan ang sistema nang sa gayon, sama-sama po natin tignan, nagkaroon ba ng problema dyan sa sistema? Nagkaroon ba nung sinasabi nila yung allegation na dayaan? At kaya nga po, yan po ang matibay na panawagan ng COMELEC. Samahan niyo po kami sa paghahanda namin. Attorney, hindi po sa pagiging negatibo, no? Kaya lang kasi nababasa ko yung mga Pulso komentaryo lang. dito, yung pulso ng bayan lang. Kasi sabi nyo, maganda yung halimbawa nyo na tayo nga pinagkakatiwala natin yung pera natin sa bangko eh. Sa mobile app. Oh. 'Di ba? Okay lang 'yon. Kasi po ang pagkakaiba nito, pag pinagkatiwala mo yung pera mo doon, ma-check mo agad eh. Ito diniposito ko, ito, ma-check mo, makakapagreklamo ka agad kung hindi magtatali. Ang kaibahan kasi ngayon, yung boto mo, hindi mo naman alam yung binoto ng iba. So paano mo maka-counter-check na lahat ng bumoto ay nabilang? Kasi posibleng mahigpit. Ito mahigpit sa paano ka makakapasok doon sa app, sa pagboto. Pero kung ang confidence ng taong bayan ay nandun sa total, na baka magkaroon ng magic sa total. Oo, nahigpitan sila, nakaboto nga sila, pero ang minagic yung total mismo. Meron ba tayong preventive measures dyan? Posible bang mangyari yan? Meron po. Meron po. Yun po yung sinasabi ko kanina na auditable. Bakit? Sa lahat po ng boboto sa Pilipinas, di ba po tayo nakikita natin yung resibo? At sa bago nga pong sistema, mismo yung imaheng balota ay makikita mo sa pagboto mo and then pagkatapos ang halalan. Ganun din po yung ipapatupad natin sa internet voting. Pagkatapos niyo pong bumoto using the digital ballot, ikaw ay magkakaroon po ng resibo. At yung pong mga digital ballot mo na yan ay babagsak din po at maisusumite doon sa mga embahada at konsulada na siyang magtototal na maglalabas din po ng election returns. So kung paano po natin nasisiguro yung pagboto natin dito po sa Pilipinas, ganun din yung pagsisiguro doon po sa pagboto sa internet. Sabihin na po natin, dito sa Pilipinas, pwede ka magprotesta, pwede mong balikan ang balota para mano-manong bilangin. Ganun din po ang pamamaraan para sa internet voting dahil may digital ballot dyan na merong digital receipt na pwede nating i-audit, i-revise at i-recount. Yung po tawag po kasi doon revision po ng resulta. Titignan nila, titignan muli, revise, revision. Titignan po muli natin, tama ba yung bilang ng sistema doon mula sa balota hanggang sa makapunta doon sa election return. Attorney, kaya pala, kasi may tanong po dito from Philippine Eagle, bakit ba 30 days ang online voting? Ang haba naman. Yan. Ano po ba yung ano? Ano po ba yung inyong basihan? Bakit ginawa nating ganito kahaba? Nasa batas po natin po sa overseas voting law, yung unang-una, yung isang una natin na overseas absentee voting law na ni-revise po ng Overseas Voting Act, Republic Act 10590. Ganun kasimple lang po ang sagot, nasa batas po. Thank you, attorney. Ako, siguro final question na sa akin. Yung kasi nababanggit niyo yung information campaign. Ano po ba ito? Video po ba ito? Ano po klaseng information campaign po ito, sir? Opo, magkakahalo po ito, no? Sa ngayon po, ang amin po mga tauhan, kasama ng taga-Department of Foreign Affairs, taga-Embassies at Consulate, ay tinitipon-tipon na po yung ating Filipino community. Pati na rin yung mga taga-DFA na sisilbi bilang Special Electoral Boards. So pinauunahan na po namin sila, pinate-testing na namin yung sistema habang ito'y dinedevelop. At ang maganda nga po, meron sila mga nasabing suggestions. Katulad po ng pagpunta sa South Korea, meron po silang mga na-suggestion patungkol po dun sa mga IDs na gagamitin, ay agad po namin sinama po dun sa aming mga regulations. Kaya po ito'y maagang nilolaunch, tuloy-tuloy po yan, hanggang sa finally po, itong mga susunod na buwan, mababalangkas na po natin yung pinakahuling version, sabihin na po natin. At pagkatapos po dyan, lahat ng informasyon ilalabas namin sa aming website, ilalabas namin sa aming social media pages, at muli po, iikot ang ating mga taga-DFA personnel doon sa kanilang mga teritoryo po sa iba't ibang bansa. Lalapitan muli ang ating Filipino communities nang sa gayong tulong-tulong po maihatid ang tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Kasi kaming mga banateros, taong social media kami. Nakatutok kami sa mga YouTube and Facebook, pati mga Instagram, Twitter.
Ako po, wala pa po ako nakikitang kahit isang mga information campaign. Although, sinasabi niyo naman na ginagawa yun sa ibang bansa, pero wala pa po ako nakikitang mga information campaign patungkol sa darating na eleksyon. Lalong-lalo na itong mga absentee voting natin, itong mga online voting ng mga OFW natin. Kasi tinatanong din po natin dito yung ating mga mga OFW, mukhang wala rin silang alam at wala silang mga napapanood pang mga info campaign or mga ads. Opo, pakibisita po yung aming Facebook page dahil po sa pagtutok po namin sa huling araw ng registration, kasama na po namin nababanggit yan. Tumutok muna po kasi, tandaan nyo po, natapos lang yung ating registration noong September 30. So inuunti-unti po namin yan. Focus muna kami sa registration noon. Ngayon, nag-focus po kami sa COC filing at makikita nyo naman po ang efforts naman namin ngayon tungkol doon sa mga sistema mula sa local source code review, mula sa international certification at pag natapos na po kami ng customization, yung actual ng paggamit ng ating mga sistema. Kasama na yung actual na step-by-step ng pagboto ang makikita nyo po. Alam nyo po kasi pag pinagsabay-sabay nyo po yan, ganito kaaga, maari pong mahati natin ang ating atensyon ng ating mga kababayan. Hindi ba dapat talaga katulad nun, masidhi po ang kaming campaign, rehistro tayo. Ngayon po naman, filing tayo ng COC. Ito na po ngayon, pasulong na po kami dun sa mga sistemang gagamitin natin. At eto, attorney, may pahabol pa na komento galing po sa ating netizen from Rodel Fuentes. Paano po natin masisigurado na hindi matutulad sa SIM registration ang online voting? Registration, simple na lang po yung may nakalusot. Hindi, sa unggoy. yung unggoy. Yung Di ba unggoy. yung Sa lahat, picture ng unggoy? napakalaking pagkakaiba dahil yung sa SIM registration po, walang database yan. Yung amin pong gagamiting internet voting, kilala na po namin, may litrato, may fingerprint at may pirma yung makikibahagi sa internet voting. At pag nag-enroll po sila, kailangan nilang mag-selfie, muli gamit ang isang identification card at maikukumpara po namin kung sila ba talaga yung aming registered voter. So yun po yung napakalaking pagkakaiba nito. Meron na po kaming data. At pagkatapos nun, tsaka lang namin sila i-enroll at bibigyan ng username at password. At tuwing gagamitin po nilang sistema dahil may trial period po yan para makasanayan. Kasama po ito doon sa information campaign na para matutunan ng ating kababayan ay naire-record po sa sistema namin yung paggamit dahil ino-authenticate sila. It's either, ito po, sa nakasubok na doon sa bagong feature ng Facebook. Di ba po pag na-log out kayo ngayon at magla-login kayo gamit ang ibang gadget, kailangan makatanggap kayo ng text kung saan sinesend po yung one-time PIN o OTP. Ganyan din po yung sistema natin at may pamimilian pa sila whether cellphone yung gagamitin nila at kung wala naman po sila pong tinatawag na line doon sa ibang bansa ay pwede pong gamitin ng email. Ganon din naman po yung sa Google na nakikita natin. So napakaraming pa pagkakaiba po at malayong-malayo sa SIM card registration yung ating sistema. Yun, attorney, napakaganda pala niyan. Pero siguro mas maganda, attorney, kung yan ang i-adapt ng PhilHealth at DICT. Kasi palagi ho silang nahahack po yun Diba? Nabalitaan po natin sa ibang mga mainstream media at sa mga na nahahack po yung mga nila, mga tinatawag na... Actually, Jay, yan talaga yung takot ng mga netizen natin dito na baka... So Comelec pala ang sagot para sa dapat pala yung attorney... model ng Comelec, Oo, yan ang i-adapt ng PhilHealth, yung nyo, dahil napaka-secure po pala niyan. Opo, kasi po nung alam niyo po nung binabalangkas po ang terms of reference ng sistemang ito, hindi naman po nag-imbento lang ang Comelec. Tinignan po namin yung best practices sa buong mundo hanggang dumating po doon sa nagpa-public bidding tayo na kailangan patunayan nila na yung sistema nila ay nagamit ng maayos, accurately, walang problema sa hacking sa eleksyon sa ibang bansa. Ganun po kahigpit yung naging procurement process natin dito at kailangan patunayan nila lahat yan. Hindi lang yung nagamit, kundi naging stable, secure at safe yung sistema. So yun po ang inaasahan po natin na dagdag na assurance sa ating mga kababayan. And besides, yung ating naman pong local na inisyatibo, yung sabi nga po namin, wala sa ibang bansa nito, yung local source code review,
yung pong international certification na tayo po, nasa batas po kasi natin yan, kaya ginagawa po natin. Yun, thank you, Attorney. Attorney, lubos-lubusin na ho namin, ha. Marami hong nagtatanong ho sa comment section, yung voters ID po ba? Kailan po ba daw yun? Opo, matagal na po, I think, kung di po ako nagkakamali, 7 taon na pong huminto ang COMELEC sa pagsasagawa ng ID upang bigyan daan po yung ating national ID system o yung PhilSys. Pero nalalaman nga po namin na mataas po ang pananawagan na ibalik yung voters ID, ay inaaral na po namin ito at kung sakali man po, hihilingin po muli namin sa Kongreso na magbigay ng budget para sa issuance ng voters ID. In the meantime po, yung mga pangangailangan ng kababayan natin, lalong-lalo na yung nag-a-abroad sa pagkuha ng passport, pagkuha ng employment certification, pagkuha ng Siemens book, nagagamit po nila yung ini-issue po namin na voters registration record o yung National voters ID. certification pansamantala. And by the way po, libre na po namin ini-issue yan. Wala pong bayad ang pag-issue natin yan. Tulong na po sa ating mga kababayan. Napakaganda. Ayan, Barateros, anong may dadagdag Ayun na, nyo? yun